Po. Sir Chris, ano po ba ang sa tingin po natin, kasi sinabi nga po natin sa Tama, SISOP oo. na hindi po natin kakayanin na tayo lang. So Tama, ano po tama ba po. yung tungkulin po ng mga kababayan natin pagdating po sa crime prevention program? Napakalaki po ng tungkulin or gampanin ng ating pamayanan sa pagsugpo ng kriminalidad. Kaya nga hinihikayat natin po sila na aktibong makilahok sa mga programa at suportahan ang programa ng ating pamahalaan, mas lalo na doon sa mga programs po ng PNP, at sila ay makipagtulungan sa mga pulis at yung mga force multipliers natin, sa yung mga sinasabi natin na mga barangay tanod, yung mga advocacy group na nais isulong yung advokasya natin sa pagpigil ng kriminalidad. Isa rin dito, of course, yung gampanin or tungkulin ng mga mamamayan na sundin yung batas natin at mga alituntunin na tinadhana ng ating gobyerno upang sa ganun mabawasan naman yung mga katulad ng paglabag ng ating mga batas. Sila din po ay may malaking katungkulan sa pagpapalaganap ng kamalayan at pagbabahagi ng impormasyon patungkol kung paano natin maiwasan ang mga kriminalidad na nangyayari po sa ating pamayanan. At isa rin dito yung pagiging mapagmatyag at maagap na kanilang partisipasyon upang iulat ang mga kahinahinalang aktibidad sa ating mga pamayanan, yung paggamit nila ng mga emergency hotlines, kasama dito yung pag-iingat nila sa kanilang mga sarili, pamilya, yung pagsasanay nila sa kanilang mga anak at papatibay ng seguridad ng kanilang mga tahanan. So ito po yung mga importanteng katungkulan ng ating mamamayan upang mapigilan po natin yung paglaganap ng kriminalidad sa ating bansa. Ayan, sir. Thank you, Sir Chris. Napakagandang pag-usapan po yan. Yung bang, sabi nga, di ba may kasabihan tayo, crime is everybody's concern. Yeah, tama po yun. Tama Lahat po. po tayo ay may papel na gagampanan para po ma-prevent po natin yung crime. So, Tama po. Sir Chris, pagdating naman po sa ating mga barangay, ano po sa tingin nyo ang maganda or mahusay na crime prevention program na pwede nating gawin po sa ating mga barangay? Of course, sa mga barangay natin, kailangan natin yung suporta nila sa lahat ng mga programa ng ating gobyerno patungkol sa pagpigil ng kriminalidad, yung pagsuporta nila sa programa na tulad ng PNP at mga other law enforcement agency upang mapagtagumpayan natin yung crime prevention efforts natin. Andyan din po, of course, on a technical aspect, yung mobilize ng mga force multipliers natin, kasi as I do understand, marami po tayong mga force multipliers sa ating mga barangay na pwedeng immobilize para tigilan ang paglaganap ng krimen. Andyan yung sinasabi din natin na self-help mechanism, yung tayo na mismo ang maging mapanuri sa ating mga sarili upang iwasan ang na mabiktima tayo ng kriminalidad. So sa mga naman natin, sa mga kasamahan naman natin sa, for example, sa PNP and other law enforcement agency, andyan yung mandato natin na pumunta sa ating mga pamayanan, conduct foot patrolling, engage with the community, at saka sa mga organisasyon din natin sa mga barangay natin, yung bubuo tayo ng neighborhood watch,
pwede naman tayong mag-impose ng mga curfew hours, mas lalo na no, sa ating mga kabataan para maiiwas or sila mismo yung iiwas doon sa pagiging biktima or magiging worse yung sila mismo yung gagawa ng krimen. And of course, yung pagpapalaganap natin ng mekanismo tulad ng paggamit ng CCTV para at least mabantayan natin ang ating mga barangay. Ayan. So, kumbaga, i-incorporate natin, Sir Chris, yung technology, Yeah, tama sa po. CCTV, Oo, at syempre yung ating mga efforts. Tama po yan, no? Kami sa PNP, pinapalakas din po talaga namin yung aming effort pagdating sa barangay. Kaya, siguro po, narinig niyo po yung PSB o yung ating pong pulis sa barangay. Tama. Na bawat barangay ay may dedicated po o kaya may naka-assign po talagang pulis sa bawat barangay na kung saan ang trabaho niya ay talagang alamin o kilalanin yung mga tao doon, mga officials at makipag-ugnayan para mapag-usapan kung ano yung magagandang strategies na pwedeng gawin. Ayan. Sir Chris, sa inyo naman pong talaan sa Napolcom Calabarzon, so ano po yung based po sa data natin, ano po yung mga prevailing crimes sa mga barangay po dito po sa atin sa Region 4A? Alam po ninyo, meron po tayong 4,019 barangays sa Calabarzon. At base po sa crime assessment po natin, depende po yan kasi meron po tayong sinasabi na index crime, yung 8 focus crimes natin at yung non-index crimes natin. Insofar as index crime is concerned, ang prevalent sa ating region is theft, robbery at saka rape. Doon naman sa non-index crime po natin is andyan yung problema natin sa droga at andyan yung problema natin sa sugal or yung illegal gambling. Meron din tayong emerging trend. Especially sa mga kabataan, yung emerging trend ng online sexual harassment or yung gender-based violence committed through the cyberspace. Kaya nga po ang Napolcom ngayon, minarapat na ang magiging tema natin ngayon ay ang kabataan at cyber offenses. Ayan po. So, sir, based po dun sa data po natin, no? So, paano po natin ina-address itong mga prevailing crimes na to sa mga barangay natin, sir? Ano po ba yung mga crime prevention strategies program po natin? Kailangan po nating intindihin na ang National Police Commission po, kami po ang gumagawa, ng mga polisiya, kami po ang nagtatadhana ng programa, estratehiya at mekanismo upang pigilin itong mga paglaganap ng kriminalidad dito sa lipunan natin. At ang tagapagpatupad sa mga programang ito ay of course ang Philippine National Police at base naman sa aming nakikita, marami namang programa ang ating PNP with respect to itong mga kriminalidad na nangyayari sa ating barangay po natin. Maaring kayo po ay makapagbigay ng example kasi kung maalala po natin, just recently, meron na pong inilunsad ang regional office, ang Pro4A, parang project app. It's power up, I should say, na nais na ilapit ang serbisyo ng kapulisan sa ating mga pamayanan, especially or upang labanan yung paglaganap ng krimen sa ating mga pamayanan. Tama po yan, mga kaibigan. Actually po, ang Pro4A po ay may mga iba't ibang programa na nailusad. Katulad po ng nasabi ni Sir Chris. So, meron po tayong tinatawag na Power Services App.
lahat po tayo halos ay may mga cellphone. So, meron po itong application na inilunsad po ang profile kung saan doon sa application na yon, nandiyan na po yung pwede kayong magreklamo, mag-report ng crimes. Nandun po lahat po ng contacts ng lahat po ng police station sa buong Calabarzon. Kung kayo po yung nagnanais na mamasyal sa Calabarzon, nandun na rin po may kasama na rin po sa app na ito yung mga tourist spot. At marami pa pong iba na makikita po ninyo dun sa Power Services app po ng Prof4A. At meron din po tayo yung Project Lucas. Ito naman po yung programa ng Prof4A kung saan ay nais nating i-address yung problema natin sa rape. So, dito po sa Project Lucas, yung nabanggit ko po kanina na pulis sa barangay, sila po yung pumupunta sa mga bahay-bahay, kasama po yung barangay officials, na kung saan kinakausap po nila yung the whole family, lahat ng member ng family, at mayroon po tayong pinapakita na audiovisual presentation para mas ma-inform po sila kung ano po ba yung tungkol sa rape at ano po bang pwede nilang gawin. At pagdating naman po sa police visibility, crime prevention strategy pa rin po. Nandiyan po yung ronda natin. Pinapalakas po natin yung ating mga bike patrollers, yung sa mobile natin, yung mga nakamotorsiklo nating mga PNP members, at yung ating pong blue caps on wheels. Ayan, so makikita nyo po yan sa mga bayan-bayan na kung saan ay meron po kayong makikita na kulay blue na parang substation siya, maliit na. Kasi ang mga pulis po natin, pag syempre po nagpapatrolya, pag umulan, wala po silang masisilungan. So, yun po ang pinaka-aim ng, at para anywhere po, kasi ito pong BCMW ay pwedeng mobile po ito eh. So, madadala po yan kahit saang sulok po ng inyong pong munisipalidad. So, yan po yung ating mga programa dito sa Calabarzon. Ayun po. So, Sir Chris, dumako na po tayo sa susunod